Nakita ni Sekim ang gamot na iniinom ni Boss at pagtatanong niya kung para saan ito. Makakapagdahilan naman si Boss dahil ayaw niya pa talagang sabihin ang totoo na siya talaga si Ninja Boy. Samantala, kinompronta naman ni Boss itong si Troy at sinabihan niyang wala siyang pakialam kung ano ang pinag-usapan nila ng kanyang mga magulang at nagpunta siya hindi para sa kanyang pamilya kundi para kay Secretary Kim. Kaya sinabi naman ni Troy na wala siyang idea na sobrang protective nito kay Sekim. Gayong staff niya lang naman ito. Sinabi naman ni boss na hindi niya lang basta staff itong si Sekim dahil girlfriend niya ito. Dagdag pa ni boss na tigilan na ang paggamit nito kay Sekim para lang sa sarili niyang ambisyon na sumikat bilang isang reporter. Samantala, dahil magjowa na si Sekim at boss kaya naman meron silang hinandang date. Nang magkita na sila, hinawakan ni boss ang kanyang kamay pero sinabihan siya ni Sekim na maraming tao. Nahihiya si Sekim dahil baka may makakita sa kanila at kailangan nilang mag-ingat. Nagagalit naman itong si boss at hindi niya maintindihan na bakit parang sekretary pa rin niya si Sekim gayong magjowa na sila. Hindi nagustuhan ni boss kaya naman nagtatampo siya kay Sekim na bakit kailangan pa nilang itago ang relasyon nila. Dahil may hindi naman sila pagkakaintindihan kaya hindi nakatiis si boss at pumunta siya sa bahay ni Sekim. May dala rin siyang pagkain na gustong-gusto ni Sekim. Kaya niyaya siya ni Sekim na pumasok sa kanyang bahay at nagpapasalamat naman si Sekim kay boss na pumunta ito at sinabi niyang na-miss niya rin itong si boss. Kaya nga ang dalawa ay bati na ulit. Tinanong naman ni boss itong si Sekim na bakit napaka-rational niya sa opisina. Tugon naman ni Sekim na dahil boss niya pa rin ito at siyang vice chairman at siya naman ay secretary kaya dapat mas mag-ingat sila. Kaya humingi ng sorry itong si Sekim kay boss na ayaw niyang mag-holding hands sila. Habang kumakain naman sila ay nag-uusap biglang dumating ang kanyang mga ate. Nagulat naman si Sekim kaya niyaya niya agad itong si boss sa kwarto at itinago niya sa cabinet at sinabi niyang huwag lalabas. Napansin naman ng kanyang mga ate na may pagkain siya at naisip nila na pinapasok na naman ito ang kanyang boss. Sinabi ng kanyang ate na masama ang ugali ng kanyang boss at tutol ito sa kanilang relasyon kung nag-iibigan sila. Dagdag pa nito na pagdating sa pagkain ay tinitibid pa rin siya at hindi talaga sila bagay sa isa't isa. Hindi nga alam ng kanyang mga ate na narinig lahat ito ni boss. Dagdag pa ng kanyang ate na base sa kanyang kwento ay selfish itong si boss at hindi rin siya magawang halikan at kailangan ay magpatingin na sa doktor. Kahit gusto pang uminom ng kanyang mga ate at mag-stay muna at mag-usap sila, pero pinaalis na sila ni Sekim kaya agad naman siyang pumunta kay boss para humingi ng sorry. Nagtatampo naman si boss dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang mga ate at pagtatanong niya kay Sekim na bakit ganun ang kinuwento niya. Imbis naman na magalit si boss kay Seki, may sinabi niyang ayaw niya na dahil baka mag-away na naman sila gayong kababati pa lang. At dito nga ay hinalikan naman ni boss si Sekim. Dagdag pa nga ni boss na sobrang ganda ni Sekim at hindi niya kayang magalit ng matagal. Sa kabilang banda naman habang naglalakad ang dalawa sa tabi ng ilog dahil sa pagdi-date nila, napansin ni boss na nilalamig na itong si Sekim kaya kinuha niya ang kanyang jacket at pinatong kay Sekim. Dahil napansin naman ni Sekim na pagod na itong si boss kaya pinatulog niya muna sa kotse saglit. Habang natutulog si boss ay nakita ni Sekim ang jacket at naalala niya ang sinabi ng ina ni boss na sobrang lamigin talaga ito. At naalala niya rin ang boss niya na sinabing sobrang lamigin nito. Unti-unti ngang napagtutugma na ni Sekim ang mga pangyayari at malakas ang kutob niya na si boss talaga ang tunay na ninja boy. Habang natutulog naman itong si boss ay tinawag niya itong ninja boy. Sumagot naman si boss na bakit. At bigla naman nagising si boss at nagdahilan na hindi naman siya si ninja boy.